Huwag kayo ganyan! Pilipino kayo! Matakot kayo sa karma! Karma is real! Salamat po, pasensya na po. Salamat eh! Relax lang. Ate. Dapat! Hindi dapat nangyari! Pero nagbinibinihan kayo dahil sa pera! Pera! Pera ng taong bayan yan! Hindi pera nyo! Kaya maging tuto kayo! 125 million! Nakita po nyo ba na nationwide? May office ang BP? Ang bilis ang public service na? Nakakatulong ka agad dyan? Kayo! Congress! Ngayon na kayo nagsilabas! Bakit eleksyon? Lumabas na naman yung pondo nyo! Bago kayo tumira sa pinuto namin na minahal namin Pangulong Duterte, ang taong bayan, pakinggan nyo at irespeto nyo ang bawat boto namin dahil hindi naluluklok ang Pangulong Duterte kung hindi pinuto ng taong bayan para tugunan ang panawagan niyang labanan ng war on drugs. War on drugs! Ginusto ng taong bayan dahil napagod na kami sa kakaiwas ng mga adik, snatcher, na naghari-harian sa bayang ito. During the 30 time, ang buhay namin, nakaramdam kami ng kaginhawaan na lahat ng adik, nagnanakaw, nagtatago, hindi namin makikita. Walang slash ang bag namin pag pumunta ng Divisoria. Kung saan kami naglalakad, kung saan yung area na bigla ka na saksakin. Pag may kinuha sa'yo, wala na. Tuwang-tuwa kami sa war on drugs si President Duterte. Kayo ba, Congress? Anong naramdaman nyo? Yun ang kaisa-isa namin pag-asa. Tapos ngayon, sisiraan nyo, yuyurakan nyo ang pagkatao ng Pangulong President Duterte sa war on drugs, sa bias na investigation nyo. Puro biktima ng mga kriminal ang pinaglalaban nyo. Sino ba mahalaga sa bayang ito, mga kriminal? Na walang kwentang tao sa mamamayang ito? Ganon ba kayo? Ganon ba ang thinking nyo? Ganon ba kayo magmalasakit sa bayan? Parang sinabi nyo, maging kriminal na kaming lahat kasi may tagapagtanggol, kundi ang Kongreso. Yan ba ang gusto nyo ipahayag sa investigasyon na yan? Nagtitipid kayo, nagtitipid. Pinatayan yung ilaw. Ang mahal namin President Sara. Nagtitipid kayo, pero araw-ayaw kayo nag-imbestiga dyan na hindi gusto ng mamamayang ito ang investigation yung bias. Please lang, Congress! Mahiya kayo! Pagkaroon kayo mamalasakit sa taong bayan, Pilipino kayo! Pilipino! Kung mahal nyo ang taong bayan, please na, ang imbestigahan nyo ang mahal na mga bilihin na hindi kaya ng mga minimum wages. Hindi na makapag-aral ang mga anak namin dahil kulang na sobra-sobra na. Mga sangka pa lang ng bilihin, sobrang mahal na. Ano bang gusto nyo sa amin? Mamatay sa gutom? Imbestigahan nyo, sino ba ang nagpakasasa ngayon? Sino bang dahilan nagtaas ang mga bilihin? Lalo na yung bigas. Please, wag malasakit kayo, Congress. Panawagan niya namin. Nandito kami, hindi lang para kay BP, kundi maihayagan sa loobin namin bilang mamamayan ng bansang ito. Wag niyo pahalagaan ang mga kriminal. Pahalagaan niyo kami. Mga tao kami ng bayan na gumagawa ng mabuti sa bayang ito. Pahalagaan niyo. Huwag kayo ganyan. Pilipino kayo. Matakot kayo sa karma. Karma is real. Salamat po, pasensya na po. Salamat eh! Relax lang. Ate. Ate.
Very good, very good, very good. Salamat, salamat. Tay, salamat. Hello, Ma'am Lee. Lee Joryong. Thank you. Dito po sa Thank you. Hello, Ma'am. Salamat po. Ito. Ano ba to? Ano to? Hanap ka lang ng maliit sa amin eh. Hindi, bro. Hindi. Hindi. Takiro Ensaymada. Punta ka BBM mag-cover. Takiro Ensaymada. Ako dito para nakita ko yung ano, yung Ano ba nangyayari. Isirahan mo, sabi ng mga viewers. Kuya, walang masama na i-promote sa sitwasyon. Ang problema. Dong, dalhin mo nga muna to, Dong. Marami. Tatlo ako eh. Marami talaga, bro. Marami. Eh, kasi naninira eh. Kaya nga nagkahanap ng kabatihan dito. Marami talaga, Brad. Ang ano. Nung nakatugo ako, nung marinig ko yung ginawa ni Pangulong Duterte. Kaya sandaan niyo. Hindi kasi kabayan. Ano to? Supporters, simulan ba noong 2015? Ako na ang sulit ng 30 family buhay. Mga DDS, andito tayo ngayon. Nandito tayo ngayon para ipaglaban ang karapatan bilang nagmamahal sa bansang Pilipinas. Dahil wala na tayong presidente. Kaya ganito kami, kahit sana kami matulog dyan, okay lang sa amin. Ang mahalaga, makita ko na talaga nandito talaga ang mga tao nagsusuporta. Ang mag-Bisaya lang ako, ay hayaan mo marinig, maintindihan nila malustos yung sasabihin ko. Tagalog lang ko kasi para maintindihan ba. Kasi kahapon pa akong salita para naubos yung ano ko, masak ng council. Pero kaya pa, sabi niya ko salita raw. Kaya ganito yun. Ang sabi nila, nasaan ang presidente? Nasaan? Wala. Kaya ano bang gagawin natin? Ang kailangan tayo ng apo para paglingkod sa bayan na wala siya. Kaya kailangan natin vice president. Kaya kung aso siya, si Bibi Sara Duterte dapat umupo na bilang presidente! Kaya kailangan natin! Kaya dapat ay bumaba na si Balang para si Bibi Presidente. Siya na ang Vice Presidente ngayon na kailangan umupo na bilang presidente! Kailangan siya sa Pilipinas. Kasi ganito yun. Ang sabi niya, ang sabi niya, bakit daw sinabihan siya ni Vice Presidente na ipagorgor siya? Oo, tinuod niya, ipagorgor niya si Vice Presidente kasi nga para walang karibansi ng paluslos. Kasi gusto niya si ng paluslos ang maging presidente. Hindi pwede. Kawawa bansang Pilipinas kung si ng paluslos ang maging presidente. Kaya na, pumayag ba tayo mga DDS? Hindi tayo papayag. Dahil maglaban natin ang karapatan. Tayo ang may karapatan para ipamagsak ang mga presidente Bongbong Marcos. Tayo lang, wala nang ibang gagawa nun. Kaya tayo mga nandito ngayon bilang hero ng bansang Pilipinas. Nandito tayo ngayon para ipaglaban natin ang karapatan natin ang pinaghirapan. Ang pinagpapagan tinutulong. Wala na kaya Duterte. Bahala natin kayo. Kaya ngayon pa lang sabihin natin sa kanila. Ang sabi nila, i-work si Sara kasi ganito yun. Ang gusto nila, ang mga Duterte, mawala na. Dahil ang gusto nila, ang mga Marcos ang manalo sa bansang Pilipinas. Kawawa ang bansa natin kung mga Marcos ang manalo. Ang wawpo kaya ngayon pa lang. Ang mga Duterte, inaapin nilang tinatapakan. Pilit nilang tinatapakan, pero hindi sinabi na Digong na gagawa tayo ng ganito. Kundi tayo mismo ang gumawa na nandito tayo ngayon dahil walang nakuto sa atin ang presidente, walang nakuto sa atin ang Tatay Digong na pumunta kayo dito, kundi kusa tayo pumunta dito. Wala, hindi tayo bayaran. Ang sabi nila, bayaran ka, no? Sabi ko ako, hindi ako taong bayaran. Gumagawa ako ng para sa
gusto lang patayin si Bibi Sara, tapos babalik na rin Bongbong Marcos na, ay hindi, siya daw ang gusto patayin. Sino ka namang Vice Presidente na pagsalitaan niya na, ano raw, baliw, siraulo. Wala siyang magalang sa Bibi niya, samantala sa Bibi niya, ay siya daw mabuting, kailan ba siya naging mabuting presidente sa Bibi, presidente mo sa Bibi niya, baka siraulo ka. Parang, insulto yun, di ba? Kaya parang masakit para sa akin, ganun. Kaya kung halimbawa sa media na, ay, kailangan talaga ang mga Pilipino kumilos na, kaya sama-sama tayo para mababain si BBM. Ha? Kaya yun. Kaya panawagan ko sa lahat ng mga DDS o Sara Duterte supporters na pumunta na rito at ngayong linggo nito ay mababain na si BBM. Kaya yun, maraming salamat sa lahat. Go, sir, go, sir. Ayan na, ayan na, ayan na. Iyak siya. Oh. Kung hindi, baka makulap siya dito. Gawin, ganun ang dapat gawin natin. Ang susunod na speaker natin, ito babalik ko, ground rules natin, hanggang 5 minutes, ang maximum of 10 minutes. Ito, muna, sir, kadali lang. Hindi kadali lang. Mayroon ng usapan, ha? Sige. Ipakita natin, ipadama natin na we are guided by ground rules. Okay? Duterte man tayo. Hindi naman tayo dyan sa Congress. Baka mamaya, ikokontent ko kayo. Sige. Mayong gabi sa inyong tanan, buong Pilipinas at mundo. Ako nagsasalita dahil actual. Hadto pa ang panahon ng araw. Saksi ko, Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao, Mindanao. Kaya matagal ako doon. Basilan, Hulos, Buanga, Mindanao. Saksi ko, nakakaawa ang Muslim, Christian. Kaya ako nananawagan sa atin, Pilipinas, AP ang forces, PNP, MIL, Binilip, magkaisa tayo, lahat ng nalalaman ko ako ka manuhula ko, dahil alam ko, talagang manuhula ko, true life story na may ako. Naanuhan ko talaga yung presidente talaga, hindi ko mga kasi ngayon, naghihinanakit sa 100 million na tao, mas marami ang babae kaysa sa lalaki, mga 70 million yata. Kaya naghihinanakit ang mga kababaihan, lalo na ang kababaihan na isang inaapi ang mga babae ngayon dyan sa Kongreso. Yun ay naano ko. Ako nagsasalita na ayaw ko na magkagulo dahil saksi ko nung araw na mamagtago kami palagi sa Paksol. Kaya nabuhay kami hanggang ngayon na lima nagkakapilayan. Kawawa ang Mindanao. Ako nananawagan. Ang gusto ko maging armas natin ngayon, gagamitin dito, magkaisa tayo, isang kandila lang. Hawak tayo ng kandila. Alam ko, kasi ang patakaran ko nung araw, isa ako maisog talaga, pinakamaisog. Ako ang pinakamatapang talaga ng Davao. Alam ni Ligong, nung araw, when I was young, 18 years old pa lang, when I was 14 years old, tumatayo ako ng scout car, Basilan, Hulusulong. Ay ang Bustilyo, huli Bustilyo, pag sinabi Bustilyo ng Basilan, Cotabato, lahat, tanungin nyo dyan. When I was young, ako, panahon pa niya, basta ako, hindi ako nagagalit, ayaw ko na ng gulo. Dahil ako, marami na akong pinagdaanan, marami akong pinatay. Kasama ang mga manok, baboy, kalabaw, mga tausan. Mahigit, mga pa. Dahil ganun ako, kung anong tapang nibigo, kilala ko niya, pati si Senador De La Rosa. Inaanoon ko, magkaisa, magkano, kasi ang patakaran ko, ng leader ako ng Davao, pinakamaisip ko, sa Davao, pinagulong noon, rayot kami araw-araw, patayan, kung sino ang nakakagulong, na isa doon nakamatis, isa, dalawa, tatlo, inaalis namin, sabi ko itago lang, para ma-minis tayo, kaya kung tatatlo lang makakagulo sa atin, alisin na tatlo, bakit mag-away-away pa, maglilipalan ng mga bagal, masakit na, ayaw ko na, lalo na yun. Katulad ngayon, naghihinakit ako, inalisan ng gwardiya si
Si Sara alam nyo, kung patayin ninyo yan, Mr. President, Romualdez Martin, kilalahin mo ako. Ako si Antonio Bustillo, alias Kahon na Marugo, lagati ng Davao, pinanggulo ni Tirador, pero yan na, putang na ko na babagong buhay. Salit, pinanawagan ko, ayaw ka pasugara. Di Sara, nasabi nyo, kung ano sakit ng kalikingan ang waray-waray noong pag sinaktan at pinatay, kumaganti tayo. Ano si Sara? Waray-waray yan! Ha? Taga saan yan? Sa uliniti, nanay yan. Pagkaisa tayo, Martin Romualdez, nananawagan na kung maayaw una nga maano natin ang bansa natin. Mahal ko ang bansa natin. Dahil naranasan ko Muslim noon, Kristiyano at saka Muslim, all leaders throughout the country, all leaders, religious group, ano ka man basta magkaisa tayo. Magmahalan tayo. Kung isa lang ang dapat alisin sa dalawa tatlo, alisin. Mag-usap-usap tayo lahat. Yun lang. Salamat, thank you, magkaisa.